Kumusta mga katropa? Isa na namang kwento ang ibabahagi ko sa inyo. Ang kwento na ito ay tungkol sa isang dalagang OFW. Pero bago ang lahat mga katropa, kung magustuhan mo ang kwentong ito, huwag mong kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe sa hindi pa nakapag-subscribe at pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Mare, nakauwi na pala ang kapitbahay natin si Nila ah. Kumusta? Naambunan kayo ng biyaya na galing abroad? Sambit ni Marites kay Sonia. Kamag-anak kasi ito ni Nila na isang OFW na kakauwi pa lang mula sa Korea. Doon nagtatrabaho si Nila bilang isang mang-aawit. Ang kaso, kilala ito bilang isang kuripot at hindi nagbibigay ng pasalubong kaya nagbabaka sakali siyang baka naambunan ang tiyahe nitong si Sonia. Nako, asahan mo pa ayon wala namang kwenta yun kapag umuwi rito sa Pinas. Wala naman yung pera palagi. Ismid ni Sonia, saka ipinagpatuloy ang ginagawa. Ganon? Tiyahin ka niya ah. Ano naman ngayon? Sus, huwag na tayong umasa, masasaktan lang tayo. Sambit pa ni Aling Sonia. Sa bagay, hindi siya kagaya ni Alma na bongga ang lahat kapag umuwi. Hindi kasi yun madamot si Alma. Di gaya niyang si Nila. Madamot yan Kahit sabon, di nagbibigay. Sabi pa ni Marites. Sinabi mo pa. Sang-ayon ni Sonia. Narinig iyon lahat ni Fiona, ang kapatid ni Nila, dahil sa tabing daanan lang naman nag-uusap ang dalawa. Kaya dali-dali siyang umuwi sa kanila upang isumbong ang mga ito sa mga magulang niya. Ang kakapal naman ng mukha nilang sabihin iyan sa ate mo? Gigil na wika ni Aling Ninfa. Kaya nga ma, ang kakapal ng mukha. Sila nga palaging tanggap libre lang porque hindi nagpapapiesta si ate nila sa tuwing umuwi siya dito ay sasabihan na nilang madamot. Tugon pa ni Fiona. Isang malakas na tawa lang ang itinugon ni Nila sa mga naririnig na panglibak ng kanyang mga kapitbahay. Kahit kailan talaga ang mga tao, kapag galing kang abroad, obligasyon mong bigyan ng pasalubong ang lahat ng kapitbahay mo. Kapag wala kang pasalubong na dala, bukod sa sasama ang loob nila, sa'yo'y ay sasabihin ka nilang madamot at walang pakisama. Tinginin nila, karaniwang iniisip ng mga tao na kapag OFW ka, mayaman ka. Kaya natawa na lamang siya. Wala nang bago sa bagay na iyon dahil ilang beses na rin naman siyang nagpabalik-balik sa ibang bansa upang magtrabaho bilang isang singer sa isang malaki at sikat na hotel. Kada 2 taon ay umuwi siya ng Pinas upang makasama ang pamilya. May dala man siyang balikbayan box, iyon ay para lamang sa pamilya niya at hindi nakasama ang iba pa nilang kamag-anak at mga kapitbahay. Hindi rin siya nagpapafiesta sa lugar nila dahil hindi naman siya mayaman. Kung mayaman siya, sana ay hindi na siya nagtitiis na magtrabaho sa ibang bansa kung saan malayo siya sa pamilya niya. Sa isip niya, may mayaman bang nagbabanat pa rin ng buto para lang may maipadala sa pamilyang umaasa sa kanila sa Pinas? Saka, may naipon naman siya, sakto, upang pasayahin ang sarili at buong pamilya. Dahil minsan lang naman mangyari na buo sila at sama-sama. Anong pakialam niya sa kapitbahay nila? Hindi ka raw kagaya ni Alma ate, sambit pa ni Fiona. Hindi talaga kami magkapareho ni Alma, Fiona. Dahil ako, hindi naman ako feeling mayaman na gaya niya. Tapos ang ending, utang naman lahat ang ginagasta niya rito sa Pinas. At pagbalik niya sa ibang bansa,
Lunod na lunod siya sa utang niya dahil sa pagpapasikat niya rito. Diretsong sabi ni Nila. Lumakad siya sa sofa, dala ang tinitimplang kape at nanood ng palabas sa telebisyon. Ako, kung ano ang naipon ko sa ibang bansa para sa pag-uwi ko rito'y makabanding kayo. Iyon lang ang ginastos ko kasi ayaw kong mahirapan pagbalik ko roon. Ang hirap kayong maging OFW. Maganda lang pakinggan pero hindi madali. Ako, singer ako doon. Paano yung iba na mga helper at ang hihirap ng trabaho nila sa ibang bansa? Tapos, pag-uwi dito sa Pinas, gusto ng lahat ilibre sila at pasalubungan? Kapag wala kang maibigay, madamot ka? Okay na akong matawag na madamot kaysa magpanggap na may pera kahit wala naman. Hayaan mo sila na libakin ako. Basta ako, masaya ako na nakakasama ko kayo at napapasaya. Hindi ko sila obligasyon. Mahabang wika ni Nila, saka sumimsim ng kape. Niyakap ni Fiona ang kapatid sa sobrang paghangang naramdaman dito. Tingin niya'y tama ang ate nila niya. Hindi naman nila obligasyon ang kapitbahay nila. Kaya bakit nila iintindihin ang sasabihin nila? Hindi sila ang nahihirapang magtrabaho sa ibang bansa, kundi ang ate niya. Hindi obligasyon ng kahit sinong OFW na mag-uwi ng pasalubong para sa lahat ng kakilala, kamag-anak o kapitbahay nila. Kung may iaabot, pasalamatan. Kung wala ay hindi ka dapat magreklamo. Hindi magandang magpanggap na mapera kung malulunod ka rin naman sa utang. Maging wais sa pagwaldas ng pera dahil alam naman ng lahat kung gaano iyon kahirap kitain. Hanggang dito na lamang mga katropa. Sana ay nagustuhan nyo ang kwentong ito. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Hanggang dito na lamang, hanggang sa muli, paalam and God bless.